Sa isang banda hindi nagawang makagalaw ni Brian sa kinatayuan at agad na pamura, nang makita ang pagiging brutal ng ating biya. Napatikip naman ng mata si Wendy kasunod nagpagdudumaling pag-alis sa lugar, saad pa nito na hindi niya na kayang tagalan pang panuurin ang mga nangyayari. Muling napamura si Brian dahil nasaksihan niya mismo kung paano tinusok no Dimian ang mukha ng pusit na leader. Aminado pa ni Brian na nais niya itong patayin ngunit ang pagpapahirap na nakikita niya ngayon, ay masasabi niyang isa ng kalabisan. Nanginginig sa sobrang hirap ang lalaking yutal na sa pagsasalita at hindi na halos makilala, habang patuloy ang pagmamakaawa na buhayin siya ng ating bida. Agad namang ibinuhos ni Dimian ang isang potion sa lalaki bilang pagtupad sa hiling nito, at nang makita iyon na pagtanto ni Brian na isang nakabalat kayong demonyo si Dimian. Ang berdeng likido ay nagbigay ng lakas sa lalaking leader, ngunit ito nga ang talagang nais ni Dimian na wag muna itong mamatay upang mas lalong mag-enjoy sa pambubugbog dito. Sunod-sunod na lagapak ng matalim na armas ang tumama sa katawan ng lalaki, na walang kalaban-laban at nakahandusay lang sa sakit. Habol hininga pa si Dimian ng masiyahan na sa kanyang ginawa, na ani ay natagalan pa bago niya tuluyang napatay ang lalaki. Ipinagbigay alam ng notification na muling nakagawang criminal si Dimian at muling bumama ang kanyang prosperity. Uminat pa ng katawan si Dimian na hindi man lang alintana ang ginawang pagpatay sa mga mages. Saad pa niya na ang sakit ng katawan ang dahilan kung bakit hindi dapat magpakahirap na manalo sa laban. Matapos iyon natanggap ni Dimian ang 184 na cheap daggers, at 200 beginner's shirt, kaya't agad siyang natigilan. Bukod dito nagkaroon din siya ng 113 leather leg pants at 99 na old wooden shields. Hindi naman inaasahan ni Dimian na ang natanggap niyang sandamakmak na items, kaya't agad na tiningnan off-screen ang total ng mga ito. Nagtaka pa siya kung paano nakuha ang skills na ring wild nature. Gulat na nanlaki ang mata ni Dimian kasabay ng malakas na mura, nang tumambad sa kanya ang napakalaking kayamanan na nagkakahalaga ang 3,429,325 golds. At dahil ang kasalukuyang palitan ng ginto ay $1 sa 100 gold, lahat ng nakuha ni Dimian ay umabot sa 40 million won, agad siyang napangiti at naisip na naka-jackpot siya sa nangyari. Nagdesisyon si Dimian na agad ipagbili ang mga nakuhang gold, kaya't walang pag-aalinlangan niya itong pinost sa game bank. Madami ang agad na nag-message kay Dimian na handang bilhin ang kanyang golds. Napapangiti naman ang ating bida sa sobrang saya samantalang inaasahan na niyang maraming magnanais na bumili nito. Hindi naman agad makapagdesisyon si Dimian kung sino ang pipiliin sa lahat ng nag-message sa kanya, at pagkatapos ng pag-iisip agad niyang pinindot ang isang button kasabay ang pagpili sa isang buyer. At mula sa pagiging regular rank agad na naging VIP ang rank ng kliyente na nakabili ng gold ni Dimian. Masayang pinagmasdan naman ito mag-ating bida dahil sa ganoon kadali ay agad na na-convert ang ginto niya sa totoong pera na magagamit sa real world. Agad na ipinagbigay alam ng notification na ipasok na sa account ni Dimian ang napagbentahan, at nagkakahalaga ito ng 35,610,000 won. Dahil dito napangiti ng malawak si Dimian at sa oras ding iyon napagtanto niya ang isang bagay. Kasabay ng pagtaas sa ere ng kamay saad niya na ang AC ang kanyang magiging tiket sa magandang kinabukasan. Sa kabilang banda sa isang maaliwalas na umaga ang sumilay sa Cambridge, Massachusetts, USA, habang isang matanda ang nakatayo sa bintana ng mataas na building hawak ang tasa ng kape. Humihimig pa ng kanta ang matandang si Alan Jacobs, ang CEO ng Switch, na isa sa pinakamalaking multi-channel network corporation sa buong mundo. Napalingon naman siya sa pintuan nang marinig ang mahinang pagkatok, at mula sa kabila tanong ng isang lalaki kung nasa loob ba si Mr. Jacobs. Bungad ng lalaking pumasok na naroon si William Ballmer na siyang Chief Operating Officer, upang makausap si Allen kaya't utos agad nito na papasukin ang lalaki. Agad na binati ni Allen si William at itinanong kung kamusta ang lagay nito. Sagot naman ng lalaking maglakad papasok na maayos naman ang kanyang kalagayan. Papuri pa ni William na lalong bumabati ang CEO habang nag-i-enjoy sa kanyang kape. Malakas na tumawa pa ang matanda nang tanungin ng lalaki kung kamusta ang kanyang kalusugan. Sagot pa ni Allen na maayos siya at buong pananibik na inaante ang magandang balita na dala ni William mula sa Chief Operating Officer. Napangisi naman si William sa kasinabing ang dala niyang balita ay siguradong ikagugulat ni Allen, saka itinaas ang hawak na tasa at uminom ng kape.
Natigilan si Allen nang itanong ni William kung narinig na ba nito ang tungkol sa AC. At kung pamilyar na ba siya sa larong ito. Sagot naman ni Allen na sinong di makakakilala sa isang sikat na laro. Bukod doon marami ding mga streamer mula sa kanilang kumpanya ang kasalukyang nahuhumaling dito. Iniabot ni William ang isang iPad sa kasinabing tingnan nito ang nasa screen, saad pa niya na ang clip na ito ang kasalukuyang pinag-uusapan ng lahat. Nakangiting saad pa ni William na isang mahusay na streamer ang kanilang natagpuan, saka hiningi ang opinyon ng matanda tungkol dito. Nakangisi pa niyang sinabi na maaaring magdala ito ng magandang bagay sa kanilang nehosyo. Sa isang banda sa naglakad-lakad sa kalsada ang ating bida habang kausap sa cellphone ang kanyang ina. Sinabi niya dito na naz-end na niya ang pera sa bank account ng kanyang ina at pwede na nitong tingnan. Saad naman ng ina ni Damian na ang perang iyon ay dapat niyang ginagatos sa kanyang sarili. Ngunit tumanggi ang ating bida sinabing ay bonus lamang, bilin pa niya na mag-ingat ang kanyang ina dahil malapit na siyang bumisita. Matapos iyon nakangiting pinagmamasdan ni Damian ang screen at dahil naibigay na niya sa kanyang ina ang bahaging kita nito, naisip niyang i-invest ang mga natitira sa kanya. Matapos makilala ang AC at Evertail sa market agad na tumaas ang palitan ng pera dito 10 taon mula sa kasalukuyan, at iyon araw na inaantay ng ating bida kaya't ngayon palang ay susubukan na niyang mag-invest. Agad niyang sinimulang i-invest ang 3 million won na meron siya, kasunod ang pagpili ng cryptocurrency sa option. Matapos mapagdesisyunan walang pag-aalinlangan niyang pinindot ang button, ngunit hindi inaasahang puro warning ng system at hindi pagbati ang agad na dumating sa kanya. Bumaba ng bumaba ang rate ng cryptocurrency ni Damian kaya't napamura na lang siya sa sobrang gulat, dahil agad na naglaho ang kanyang inaasahang investment ng ganoon lang kadali. Pinagpawisan siya ng malamig at hindi agad na proseso sa isip ang kinahitnan ng kanyang ginawa, dahil doon kinakailangan niyang muling suriin ang fluctuation chart. Mula sa mataas ay biglang bumagsak ang rating ni Damian, kaya't halos mapaiyak siya dahil aniyay mayroon talagang nan-adyan yun sa kanya. Nanginginig na ikinuyom niya ang kamao kasunod ng malutong na Mira, dahil alam niyang wala na siyang iba pang pagpipilian. Napapaiyak pa niyang sinabi na simula sa araw na iyon ay lalaan niya ang buong atensyon sa AC, habang nakakuyom ang dalawang kamay. Isang maaliwalas na umaga sa karagatan habang may barkong payapang naglalakbay. Sa loob nito ay hayahay na nakahiga ay Damian habang ini-enjoy ang paglalakbay. Sa isip niya ay nagpapasalamat siya sa mga pusit na mages dahil nakakuha niya ng maraming loot. Binuksan niya ang kanyang status window para i-deconstruct ang mga nakuhang loot. Ayon sa notice na nagtagumpay siya at nagawa niyang ma-deconstruct ang 8 lowest grade iron. Natuwa si Damian dahil nakakabaliw ang bagay na iyon. Sa puntong iyon ay mas marami pa siyang kikitain kaysa sa mga taong nakatira sa islang iyon. May lumabas na notification na tumaas ang kanyang XP at tumaas na rin ang kanyang level sa 20. Nagpasalamat siya sa kanyang title na Absolute Evil, dahil napakabilis niyang mag-level up. Ayon sa kanyang status window ay kasalukuyan siyang level 20. Ang class ay Voodooist, may prosperity na sobrang baba. May title na Absolute Evil, One Who Slay the Boar Solo at Agent of Vengeance. Ang kanyang mga abilidad ay sa Strength 13, Dexterity 13, Talent 13, Stamina 13, Intelligence 54 at Luck 13. Nagmuni-muni siya habang iniisip na lahat ng kanyang skill points ay inilagay niya sa Bloodthirst and Decaying Potion, pero sa palagay niya ay kailan niyang suriin ang iba pa niyang skill. Mang masuri niya ang kanyang iba pang natitirang skills ay napagkanto niyang basura ang mga ito, dahil sa reanimation skill ay ang magagawa lang niya ay magtawag ng mga sisiw at manok. At sa skill na Voodoo Doll ay kailan niya ng manika. Nagbuntong hininga siya at naisip na baka balang araw ay magamit din niya ang mga skill na iyon. Maya-maya ay may lumabas na notification na nagbago na ang kanilang location at nakarating na sila sa Terra Kingdom Wharf. Pagtitig nila ay kumikinang sa ganda ang lugar na ito at naisip na napakagandang kontinente nito. Nang makababa na ang mga pasahero ay nagpasalamat si Damian sa kapitan ng barko. Nang makita ni Damian ang lugar ay naisip niya na parang pamilyar ang lugar na iyon. Ang Terra ay ang isa sa abalang kingdom sa buong Eastern Asia. At ang sentro ng East. Lumakad si Damian at naglibot-libot sa lugar. Napansin niya ang mga tao na abala sa pag-uusap sa isa't isa habang nakatingin sa kanilang mga status window.
Nasabi na lang niya na wala pa ring pinagbago ang lugar na iyon. Napakaraming tao doon pero wala man lang ni isa ang nakapansin sa kanya. Sa gilid ay napalingon siya dahil may sumisigaw na isa sa 3 lalaki ay naghahanap ang mga ito ng mersenaryo na gustong sumama sa kanilang raid sa dungeon. Alok ng mga ito sa gustong sumali na leber na ang matutuloyin. Sa isip ni Damian na ang mga guide ay hindi pa rin humihinto sa pag-recruit ng mga sasali. Naglakad-lakad pa siya ay natuwa dahil nakarating na siya sa kanyang hinahanap. Nagtungo siya sa Adventurer Guild para makasali. Maraming mga manlalakbay ang nag-apply bilang adventurer kaya abala ang mga staff. Hindi naman nakapag-intay si Damian sa pila kaya pumunta na siya sa unahan at sumingit para mauna. Inis naman sa kanya ang mga manlalakbay na inunahan niya sa pila. Maya-maya ay sumigaw ang head ng guild at tinawag ang nagngangalang Maria. Dumating naman ang babaeng nakasuot ng pang-maid. Utos ng head kay Maria na dalahin nito ang lahat ng adventurer certificate application ngayong araw. Lumapit si Damian sa head at tinawag itong Hassan sabay bumati dito. Kumpiyansang sinabi ni Damian sa head na si Hassan na gusto niyang makakuha ng certificate dito mula sa guild nito. Natuwa si Hassan dahil kahit bago lang na adventurer ito ay may matalas na itong mata dahil nakita nito ang kanyang name tag. Sagot ni Damian na ang talas ng mata ay kinakailangan kapag gustong maging mersenaryo. Sumangayon naman si Hassan at sinabi na totoo iyon. Ang mga Adventurer Guild ay nagkalat saan mang dako ng kontinente sa mundo ng Arcia. At ang mga pasilidad nito ay mahal ng mga NPC at hindi ng mga tao. Ang mga tao ay nagpupunta sa guild para magbigay ng request at magdeposito ng pera. O di naman kaya ay kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagtanggap ng quest at kompletuhin ito. Ang tungkulin ng Adventurer Guild ay mamagitan sa 2 klase ng tao. Pero maraming tao ang hindi ginagamit ng maayos ang pasilidad na iyon. Ayon kay Damian na ang pinuntahan niya ay ang pinakamaayos na guild. Tanong ni Hassan sa ating bida na kung nais ba talaga nitong sumali sa Adventurer Guild. Sumangayon lang naman si Damian. Ayon kay Hassan na kung ganun ay hanapin nito si Maria at sabihin na magdala pa ng isang certificate application. Matapos nun ay nag-apply si Damian bilang solo adventurer. Ang Adventurer Guild ay may mga pagsubok bago makuha ang certificate na katunayan na isa ng adventurer. Ang pagsubok na iyon ay sa pamamagitan ng 10 gate ng arena at ang magiging rank ng adventurer ay depende sa gate na mapagtatagumpayan nito. Tanong ni Damian sa head na kung ganun pala ay kung kailangan niya ng mas mataas na ranggo ay kailangan niyang mapagtatagumpayan ang 10 gate. Sagot ni Hassan na asahan ni Damian ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Mungkahi ni Hassan sa ating bida na mas mabuti pang maghanda muna ito at paghanda na saka ito kumuha ng pagsubok. Hindi naman pumayag si Damian dahil kukuha siya ng pagsusulit ngayon din. Dahil sa ibang araw at ngayon ay pareho din naman ng magiging resulta. Tumayo si Hassan at sinabi na dahil napaka-kumpiyansa ni Damian ay sumunod ito sa kanya. Pagpunta sila sa lugar ay bumungad sa kanila ang napakaraming adventurer na kukuha ng pagsusulit. Mula sa taas ay nagsalita si Maria at utos nito sa adventurer na ika-301 hanggang 400 ay ihanda na ng mga ito ang sarili para kumuha ng exam. Bago umalis si Hassan ay pinaalalahanan niya si Damian na gawin nito ang makakaya nito. Nagpasalamat lang naman ang ating bida. Maya-maya ay nagbukas ang unang gate ng arena at ay bumuhos na malakas na hangin mula dito. Ang masterpiece na iyon ay gawa ni Arceus, ang master ng Magic Tower of Monster. Paalala ni Maria sa lahat na ang ground ay magpapakita matapos ng mga itong makapasok sa gate. At kailangan ng mga ito matalo ang mga halimaw na lalabas mula sa gate. Mayroon itong kabuoang 10 level at kapag hindi ng mga ito kinaya ay mas mabuti pang sumuko na lang. Tanong ng pinagpopo isang lalaki kay Maria na kung totoong mga halimaw ba ang lalabas doon. Sagot ni Maria na ang mga iyon ay mga phantoms na likha ng kanilang guild mages, pero hindi rin iyon nagkakalayo sa isang halimaw. Matapos noon ay sinabi ni Maria na simulan na. Nagsara kaagad ang gate ng naunang pumasok para kumuha ng pagsusulit. Natanong nila Damian sa isip na kung nagsimula na talaga. Mula sa loob ng unang gate ay nakarinig sila ng mga sigaw ng mga tao na nagsisigawan at humihingi ng tulong dahil isa-isa silang pinapatay ng mga halimaw na nasa loob. Napagtanto ni Damian na nagsimula na nga.
Natakot naman ang mga kasama ni Damian sa mga nangyayaring trahedya sa loob ng gates. Napaatras ang mga lalaki nang biglang samarado ang mga tarangkahang nakapaligid sa kanila. Napamura pa ang mga ito kasabay ang pagtatanong kung hindi ba napakadelikado ng kanilang pinasok. Anunsyo naman ni Maria na huwag masyadong matakot ang mga kalahok dahil isa lamang itong phantom magic. Kasunod yun sinabi niya na maghanda na ang mga susunod na aplikante na may numerong 401 hanggang 500. Hindi mapigil ang magulat ng mga susunod na kalahok dahil kapapasok pa lang ng naunang grupo ay agad na itong natapos. Baliwala naman ito kay Damian na abala sa pag-inat ng katawan, saad pa niya na maganda itong warm-up para sa kanya. Ngunit pasiga na protesta ng ibang lalaki kung nais ba silang ubusin, at kung kasinungalingan ba ang pagsubok na kanilang pagdadaanan. Nakangiting saad naman ni Maria na wag itong bigyan ng ibang kahulugan, dahil malinaw na nakasulat sa certification exam na magagawa mo lang makarating sa ikalawang stage, kung mapapatay mo ang lahat ng mga halimaw. Sinabi pa niya na ang sino mang hindi sumasang-ayon sa kanilang patakaran ay malaya nang umalis doon, ngunit dapat ding kalimutan ng mga ito ang inilaan nilang adventurer certificate. Matapang na saad ng ilang adventurer na gawin na nila iyon dahil isa lamang itong game, at sakaling mamatay doon ay makakabalik namang muli matapos ang 60 araw. Malawak ang ngiti ng host kasabay ang paggiya sa kamay patungo sa gate na utay-utay na bumubukas. Sinabi pa niya na maaari nang simulan ng mga ito ang kanilang pagsubok. Agad silang pumasok sa loob at kasabay niyon ang pagbati ng tagapagsalita. Pagbibigay linaw pa nito na may 10th level ang pagsubok at tungkulin nilang patayin ang anumang halimaw na makakasalamuhan nila sa bawat level. Oras na magawa nilang matalo ang lahat ng ito ang tarangkahan patungo sa susunod na stage ay magbubukas. At kung sa kalagitnaan ng laban ay nais na nilang sumuko, itaas lang nila ang kanilang kamay at mainin ang pagkatalo. Para naman sa mga solo examines kapag hindi nito nagawang matalo ang halimaw, ay agad itong indikasyon pagkatanggal sa pagsubok. Nagpal-ingalinga si Damian at sinuri ang paligid nang sabihin ng host na maghanda na sila at magsisimula na ang test sa susunod na 9 na minuto at 59 na segundo. Sa loob niyo ay may 10 katao kabilang na ang ating bida, at matapos niyang suriin ang mga ito wala man lang siyang nakitang pamilyar sa kanya. Muling paalala ng host na anumang oras ay magsisimula na ang laro, kasunod nito ang malakas na tunog ng 7 indikasyon na ito na ang pinakahuling anunsyo. Bukod sa pagtalo sa mga halimaw batid ni Damian na isa ding nakapaloob sa Summon Gate Certificate, ay ang Battle of Royale kung saan lalabanan ng dalawang kalahok ang isa't isa. Tanong pa ni Damian sa sarili kung sinasadya ba ng mga ito na wag itong ipaalam sa kanila. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga naruroon at nagtatanong kung gagawin ba nila ang misyon bilang isang grupo. Sa kabilang gilid naman ng Lovebird na naglalambingan pa at ipinapaalala sa isa't isa na magagawa nilang makaalis doon. Isang lalaki ang agad na lumapit dalawang user at sinabing kinagagalak niyang makilala ang dalawa. Sinabi pa niya na ang pagkakakilala nila ay hindi isang aksidente sa katanong kung nais ba ng dalawang sumama sa kanila. Ang lalaking ito ay may username na Gentleman Nerman. Pangungumbinsi pa niya na kapag natapos nila ang lahat ng stage maaari silang makakuha ng Simbes na iron. Napansin naman ni Damian ang +5 Augmentation Superior Falcon Sword ng lalaki, kaya't agad niyang napagtanto na hindi ito bastahing lalaki. Ipinakilala pa ni Gentleman Nerman ang kanyang mga kasamahan, na ani ay kasama na niya sa paglalaro simula pa ng open beta. Agad namang napapayag ng lalaking mabuklak ang pananalita na sumama sa kanilang grupo ang dalawang lalaki. Sinabi pa niya sa mga ito na sama-sama nilang tapusin ang bawat stage level. Nakita naman itong lahat ni Damian kaya't napasabi na lang siya, naaaring ang dila ni Gentleman Nerman ang kanyang armas. Nilingan pa ni Gentleman Nerman ang isang babae sa kasinabing meron pa siyang hindi nakakausap, kaya't agad ding napalingon ang dalawang lalaking kausap niya sa babaeng nakasandal sa pader. Walang emosyong tumitig lang sa kanya ang babaeng may misteryosong aura, nakangiti namang bumati ang lalaki upang alukan siya ngunit agad na saad ng babae, na wala siyang oras upang pakinggan ang walang kwentang sasabihin ni Gentleman Nerman. Naiinis pa niyang sinabi na wag siyang abalahin ng isang manghahalik ng puwet, dahil wala siyang plano na makisama sa mga maggots. Hindi naman inaasahan ni Gentleman Nerman ang mga narinig kaya't saad niyang nagiging bastos ang babae. Umisnab naman ang babae at hindi na sila pinansin pa. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo agad na anunsyo ng host na dumating na ang oras ng pag-uumpisa.
kaya't napabalikwas silang lahat sa magkahalong gulat at kaba. Biglang nagsilabasan mula sa kawalan ng napakaraming mga goblin monsters, na animoy mga hayok sa laman ng tao kung maglaway. Nakangiti namang iginiya ni Gentleman Nerman ang kanyang espada bilang paghahanda, habang ang mga kasamahan ay takot na napasiksik sa pader. Nangangintab pa ang espada nitong nakatutok sa kasinabing sama-sama nilang abutin ang mataas na rank, tumatawa pa niyang tanong kung iyon lang ba ang kayang gawin ng Adventurer Guild. Habang papasugod siya pagmamayabang pa ng lalaki na lubhang napakadali lang ng pagsubok na ibinigay sa kanila, ngunit huli na nang mapagtanto niya na hindi siya ang bida doon, nang tumama ang nakal-alasong arma sa katawan ng halimaw bago pa man siya makalapit. Bulagtas sa harap nila ang isang goblin na ikinagulat nilang lahat, lalo na ni Gentleman Nerman.